Ano na nga ba ang tunay na ganap sa pagkikita ni Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla sa event na ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video, the ABS-CBN finally unveiled the 2025 Christmas ID stations sa kanila pong channel, kung saan meron po itong temang sabay tayo. How a station ID with no Pasko set the DNA of the ABS-CBN Christmas ID that we love. Noong November 14, 2025, inilabas ng ABS-CBN ang isang artikulo tungkol sa malalim na impluwensya ng kanilang Christmas ID station na pinamagatang Sabay Tayo. Ayon sa ulat, bagamat walang salitang Pasko, sa titulong yon nakapaloob dito ang isang diwa na naging bahagi ng DNA ng iba't ibang Christmas ID ng network sa paglipas ng panahon. Pinagmulan ng kasaysayan, ang Sabay Tayo ay tumutukoy sa 2004 Christmas ID station ng ABS-CBN na may pamagat na Sabay Tayo Kapamilya. Kahit simpleng pamagat lamang ang konsepto at tono nito, ay nagsimling template para sa mga sumusunod na Christmas ID ng network. Nagpapakita ng pagmamahal, pagkakaisa at kolektibong spirito ng kapamilya at pamilya. Ayon sa mga creative team, ang Sabay Tayo ay noon ay mensaheng tayo ay sabay, tayo ay kapamilya na literal na nag-uugnay sa mga Pilipino sa diwa ng Pasko kahit hindi ginagamit ang salitang Pasko. Bakit mga ba mahalaga ang sabay tayo sa Christmas ID tradition ng ABS-CBN? Nag-ugat ito dun sa tinatawag na DNA ugat ng mga sumusunod na ID. Sabi niya, tinuturing ang sabay tayo bilang isang foundational piece dahil sa dami ng elemento nito na inuulit o na i-evolve sa mga sumusunod na Christmas stations ID. Ang pagkakaisa, hope at kolektibong damdamin na ipinapakita noon ay muling bumalik sa 2025 Christmas ID na Love, Joy, Hope, Sabay Tayo ngayong Pasko. So, ito po ay isang pagpapakita ng pagpapatuloy ng tradisyon. Sa bagong ID ngayong 2025, makikita ang malinaw na koneksyon ng 2004 version ng Sabay Tayo, hindi lang sa pamagat, kundi sa tema at emosyon. Pinapakita rin ng 2025 ID ang pagbabahagi ng mga kwento ng tao mula sa iba't ibang buhay. Isang paraan ng ABS-CBN na i-highlights ang mga simpleng karanasan ng mga ordinaryong Pilipino bilang sentro ng Pasko. So, isa sa pinakamalaking role dito si Miss Catherine. Isinama si Catherine Bernardo sa paggawa ng bagong ID. Siya ay nasa isang round table kasama ang mga kapamilya mula sa iba't ibang sektor upang magsulat ng kanilang mga kwento, mensahe at idea para sa kanta. Pinapakita nito ang bagong Christmas ID ay hindi lang basta production-driven, kundi collaborative. Gusto ng network na ang boses ng bawat Pilipino ay maipakita sa mensahe ng Pasko ngayong taon. So, ang tema ng 2025 ID ang pag-ibig, kagalakan at pag-asa, na malinaw na sumasailalim sa tumitibay na diwa ng pagkakaisa lalo na sa harap ng mga pagsubok. Sa backdrop ng mga nagdaang kalamidad at hamon tulad ng lindol, bagyo at iba pa, ang kanta ay nagiging bahagi o paalala na kahit pinakamadilim na sandali ay may liwanag kung tayo sabay-sabay na kumilos at magdadamayan. Ang humble story mula sa ordinaryong Pilipino, mga simpleng kwento ng pag-asa at pagtutulungan ang siyang bumuo ng core ng video ng kanta. Marami ang nagsasabing ang Sabay Tayo 2004 ay isang landmark ID dahil nagdala ito ng emosyonal na tono na nakahimok sa puso ng mga kapamilya. So malinaw na ang Sabay Tayo ay hindi simpleng station ID lang. Ito ay simbolo ng kapamilya, ng spirit ng ABS-CBN na muling nabuhay sa 2025 Christmas ID. Bagamat sa titulo nito ay walang salitang Pasko, ang diwa nito ay pagmamahal, pagkakaisa at pag-asa. Ay sumasailalim sa tunay na spirito ng Pasko. Ang bagong ID ng Love, Joy, Hope, Sabay Tayo ngayong Pasko ay patunay na ang legacy ng Sabay Tayo ay buhay pa rin at nananatiling inspirasyon para sa kapamilya. So talagang binuo talaga ito kasi parang ito'y tradisyon ng ABS-CBN tuwing Pasko. Pero alam niyo po ba na mas pinag
pinag-uusapan ngayon ng ilan sa mga peg, no, na nakita natin between Catherine and Mr. Daniel Padilla. Kasi ang dami natin nakikita mga behind the scene photos and videos na present nga si Daniel at saka si Miss Catherine Bernardo sa nasabing event. Nakita rin natin kung sino-sino po yung mga nandoon. Pero sa akin po pagkakaunawa, sa akin pagsasaliksik, wow. No, nakita po natin dito na parang hindi naman po talaga sila sabay-sabay na kinuwanan. Kasi may mga part na parang si Daniel Padilla lang, tas yung kasama niya sa incognito, yon. Tapos, susunod naman si Catherine Bernardo kasama ng ilang mga boses. Ang nakita kong kasabay ni Miss Catherine is si Miss Kim Chu, si Kim Pao, tapos si Miss itong si Vice Ganda, Coco Martin, Julia Montes, yun po yung nakita ko. Pero parang wala po ako nakitang any videos and photos na parang nagkita si Catherine at saka si Daniel. Pero napaka-imposible niyan kasi isang araw lang po kasi nila yan talagang gagawin dahil syempre para kumbaga parang nag-set po talaga sila ng araw para dyan. So pinag-uusapan ngayon na ano na nga ba ang naganap sa pagkikita ni Daniel at saka ni Catherine. Kasi basa po sa mga lumalabas sa videos, wala po tayong nakitang any na parang sila ay nag-usap, nagkita, or nagbeso man lang, 'di ba? Parang talagang todo iwas kasi ang nakita ko po dito, ang nilaunch talaga dito is si Catherine tsaka si Mr. Yung bago niyang kapartner sa kanyang bagong serye, no, na si Mr. James Reid, no? Dahil magkakaroon po sila ng bagong series nito, kaya po talagang ito pinaka-hard launch po nila dyan. And napansin din ng mga netizen, nakakaiba ang mga ngiti ni Mr. Daniel Padilla sa pagkakataong ito. Ay malayo po dun sa mga ngiti niya nung mga nakaraang taon kung saan siya po ay nasa hot seat, no? Pagkatapos ng kanilang breakups ni Catherine, pagkatapos ng announcement ng breakups nila, talagang may kita mo talaga sa mga mukha ni Daniel that he really suffered, no? Talagang nasa execution. Kumbaga parang talagang lahat ng tao ay ginajudge si Mr. Daniel Padilla dahil po sa kanilang hiwalayan ni Catherine Bernardo. Pero napansin ng lahat na talagang may glowing at bumalik yung magandang ngiti ni Mr. Daniel na tila baga wala ng bigat sa kanyang puso sa mga pagkakataong ito. And nakita rin naman natin na si Catherine talagang nag-glow na rin siya. Bumalik na rin talaga yung kanyang katawan. Di ba? Hindi katulad ng mga bagong pa lang sila breakups. Si Catherine talagang halos butot balat na lang talaga. Talagang sobrang payat. Talagang naapektuhan siya ng todo sa pag-iwalay nila ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. But we are so happy to see them na talagang they're really happy na. Talagang glowing, beautiful, nagbalik talaga yung mga alindog nila pagkatapos po ng maraming unos sa kanilang buhay. And I hope that they're really happy kung ano man po yung kanilang pinili. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone!